Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang Maniwala, Sumampalataya. Si Kristo ang Kordero ng Diyos, ang tanging kaligtasan mo. Ang pagbasa ng mabuting balita. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, unang kabanata, mula unang talata hanggang ika-51 talata. Ang salita ng buhay. Bago pa nilikha ang mundo, umiral na ang salita. Siya ay kasama ng Diyos at siya ay kapareho ng Diyos. Mula pa sa simula, ang salita ay kasama ng Diyos. Sa pamamagitan niya, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang isang bagay sa lahat ng nilikha ang nalikha nang wala siya. Ang salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na ito ay nagdala ng liwanag sa sangkatauhan. Ang liwanag ay nagniningning sa kadiliman, at ang kadiliman ay hindi kailanman napatay ito. Ipinadala ng Diyos ang kanyang sugo, isang lalaking nagngangalang Juan, na naparito upang ipahayag sa mga tao ang tungkol sa liwanag, upang marinig ng lahat ang mensahe at manampalataya. Siya mismo ay hindi ang liwanag. Naparito siya upang ipahayag ang tungkol sa liwanag. Ito ang tunay na liwanag, ang liwanag na dumating sa mundo at sumisinag sa buong sangkatauhan. Ang salita ay nasa sanlibutan, at bagaman ginawa ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan niya, gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Dumating siya sa kanyang sariling bansa, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga tao. Ang ilan, gayon paman, ay tumanggap sa kanya at naniwala sa kanya. Kaya binigyan niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi sila naging mga anak ng Diyos sa natural na paraan. Iyon ay sa pamamagitan ng pagsilang bilang mga anak ng isang tao na ama. Ang Diyos mismo ang kanilang ama. Ang salita ay naging tao at puspos ng biyaya at katotohanan ay nanirahan kasama natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatiang tinanggap niya bilang bugtong na anak ng Ama. Nagsalita si Juan tungkol sa kanya. Sumigaw siya, "Ito ang tinutukoy ko noong sinabi kong siya ay darating pagkatapos ko, ngunit siya ay mas dakila kaysa sa akin, sapagkat siya ay umiral na bago ako isinilang." Mula sa kapuspusan ng kanyang biyaya ay pinagpala niya tayong lahat. Binibigyan tayo ng sunod-sunod na pagpapala. Ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Wala pang nakakita sa Diyos, ang kaisa-isang anak na kapareho ng Diyos at nasa panig ng Ama ay ipinakilala niya siya. Ang mensahe ni Juan Bautista. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagpadala ng ilang mga pare at mga Levita kay Juan upang tanungin siya, "Sino ka?"
Hindi tumanggi si Juan na sumagot, ngunit nagsalita ng hayag at malinaw na nagsasabi, "Hindi ako ang Mesiyas." "Kung gayon, sino ka?" nagtanong sila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi, hindi ako," sagot ni Juan. "Ikaw ba ang propeta?" nagtanong sila. "Hindi," sagot niya. "Kung gayon, sabihin sa amin kung sino ka," sabi nila. "Kailangan naming sagutin ang mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo sa sarili mo?" Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pagsipi kay Propeta Isaias, "Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa disyerto. Gumawa ng isang tuwid na landas na tatahakin ng Panginoon." Ang mga sugo na sinugo ng mga Pariseo pagkatapos ay tinanong si Juan, "Kung hindi ka ang Mesiyas o si Elias o ang propeta, bakit ka nagbibinyag?" Sumagot si Juan, "Ako ay nagbibinyag sa tubig, ngunit sa gitna ninyo ay nakatayo ang isang hindi ninyo kilala. Siya ay darating na kasunod ko, ngunit hindi ako sapat para sa pagkalagman lamang ng kanyang mga sandalyas." Nangyari ang lahat ng ito sa Betanya, sa silangan ng Ilog Jordan, kung saan nagbautismo si Juan. Ang Kordero ng Diyos. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi niya, "Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya iyon na ipinahahayag ko noong sinabi kong, isang tao ang darating pagkatapos ko, ngunit siya ay mas dakila kaysa sa akin, sapagkat siya ay umiral na bago ako isinilang. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa mga tao ng Israel." At si Juan ay nagbigay ng patutuong ito, "Nakita ko ang Espiritong bumababa mula sa langit na parang kalapati at nananatili sa kanya. Hindi ko pa alam na siya nga, ngunit ang Diyos na nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ay nagsabi sa akin, makikita mong bumababa ang Espiritu at mananatili sa isang tao. Siya yaon na magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko na," sabi ni Juan, "at sinasabi ko sa inyo na siya ang anak ng Diyos." Ang mga unang alagad ni Jesus. Nang sumunod na araw, ay nakatayong muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na naglalakad, "Hayon ang Kordero ng Diyos," sinabi niya. Narinig siya ng dalawang disipulo at sumama kay Jesus. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod sa kanya at nagtanong, "Ano ang hinahanap mo?" Sumagot sila, "Saan ka nakatira, Rabay?" Ang ibig sabihin ng salitang ito ay guro. "Halik kayo at tingnan ninyo," sagot niya. Noon ay mga 4:00 ng hapon. Kaya't sumama sila sa kanya at nakita kung saan siya nakatira, at ginugol nila ang natitirang araw na iyon kasama siya. Ang isa sa kanila ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Agad niyang natagpuan ang kanyang kapatid na si Simon
at sinabi sa kanya, nahanap na namin ang Mesiyas. Ang salitang ito ay nangangahulugang Kristo. Pagkatapos ay dinala niya si Simon kay Jesus. Tumingin sa kanya si Jesus at sinabi, ang iyong pangalan ay Simon na anak ni Juan, ngunit tatawagin kang Cephas. Ito ay pareho kay Pedro na nangangahulugang isang bato. Tinawag ni Jesus si Felipe at Natanael. Kinabukasan ay nagpasya si Jesus na pumunta sa Galilea. Natagpuan niya si Felipe at sinabi sa kanya, sumama ka sa akin. Si Felipe ay mula sa Betsaida, ang bayan kung saan nakatira sina Andres at Pedro. Natagpuan ni Felipe si Natanael at sinabi sa kanya, nasumpungan namin ang isa na isinulat ni Moises sa aklat ng kautusan at siya ring isinulat ng mga propeta. Siya si Jesus na anak ni Jose mula sa Nazaret. May mabuti bang magmumula sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Halika at tingnan mo, sagot ni Felipe. Nang makita ni Jesus si Natanael na lumalapit sa kanya, sinabi niya tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita. Walang mali sa kanya. Tinanong siya ni Natanael, paano mo ako nakilala? Sumagot si Jesus, nakita kita noong nasa ilalim ka ng puno ng igos, bago ka tinawag ni Felipe. Guro, sagot ni Natanael, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, naniwala ka ba dahil lang sa sinabi ko sa iyo na nakita kita noong nasa ilalim ka ng puno ng igos? Makakakita ka ng higit pang mga bagay kaysa rito. At sinabi niya sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. At ngayon, narito ang pagninilayang mabuting balita para sa araw na ito. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, unang kabanata, mula ika-29 na talata hanggang ika-34 na talata. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya iyon na ipinahahayag ko noong sinabi kong, isang tao ang darating pagkatapos ko, ngunit siya ay mas dakila kaysa sa akin, sapagkat siya ay umiral na bago ako isinilang. Hindi ko alam kung sino siya, ngunit naparito ako na nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa mga tao ng Israel. At si Juan ay nagbigay ng patotong ito. Nakita ko ang Espiritong bumaba mula sa langit na parang kalapati at nanatili sa kanya. Hindi ko pa alam na siya nga, ngunit ang Diyos na nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ay nagsabi sa akin, makikita mong bumababa ang Espiritu at mananatili sa isang tao. Siya yaon
na magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakita ko na, sabi ni Juan, at sinasabi ko sa inyo na siya ang anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Papuri sa dakilang Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya kay Kristo, sa araw na ito, bago ka matulog ngayong gabi, pagkukulan ng kaunting oras upang pagnilayan ang bagay na ito. Sa kababasang pagninilayang ebanghelyo sa araw na ito, sa iyong sarili, sagutin ang tanong na ito. Lubos ba ang aking paniniwala at pananampalataya na si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang tanging kaligtasan? At bago ako tuluyang magpaalam, nais kong iwan sa iyo ang siping ito. Hindi man kita nakikita, O Diyos na lumikha ng lahat. Lubos akong nananalig sa iyong pag-iral. Lubos din akong nananalig na si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang tanging daan tungo sa iyong makalangit na kaharian. Sapagkat lubos ang aking pananampalataya kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.